binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong diyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya talungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado. Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya,
pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ang Ted, ayoko nang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano Opo. yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino tong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko.